Hello, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano itong mga mensahe para sa iyo? Yung mga dapat mong malaman o yung mga paparating sa iyo. Don't forget to like, follow, subscribe kung bago po kayo dito. Sa mga datihan na maraming salamat po sa inyong support. Personal reading services, mag-message privately po kayo sa aking official Facebook page. Lahat ng link, details, informasyon nakalagay sa description below. Wow! So, nakikita ko dito, endless possibilities ang paparating sa iyo. Nakikita ko ang daming opportunities na pwede. May mga changes at endless yung mga possibilities na paparating sa iyo, Taurus, Virgo, Capricorn. No, may mga ano nga lang dito, may mga bagay na kailangan mong ma-realize. Siguro nakikita ko nito may mga pagbabago ng pananaw, may mga discoveries. May mga plano para sa iyo. So, kung meron mga delay man dito, nakikita ko, pwedeng may mga, ito ay divinely guided, no? Nakaplano ito para sa iyo. So, huwag kang mabahala. May mga better path, better na bagay na nakalaan para sa iyo. Kumbaga, may mga blessings in disguise dito. Makakaranas ka man dito ng mga delay, hardship, no? Maaaring hindi talaga para sa iyo 'yun. So, buksan mo lang yung pananaw mo. Maging open-minded ka, maging maging open ka sa mga ibang possibilities kasi meron talagang mga better na nakalaan para sa iyo. Kung meron ka mang mga rejection dito, mga hindi makuha, kumbaga nire-redirect ka doon sa tamang path. Sa kung ano talaga yung mas maganda na nakalaan para sa iyo. May sinasabi dito, it's time to view things from a different perspective. You have the blessed gift to see past the current situation and envision amazing possibilities. Don't worry, the pause in momentum while you rethink your plan won't last. Embrace your uniqueness and allow it to serve you. So, may dito, may time na naka-pause. Hangman ito Taurus, Virgo, Capricorn May mga bagay dito na naka-suspend. May pause, may pansamantalang may surrendering at the moment, no? Ito yung time na wala ka munang ibang gagawin kundi i-surrender mo itong moment na to. Kasi nga, sinasabi ko nga kanina, may nakalaan na mas better para sa iyo. So, have faith and stay positive na itong postponement na ito, itong delay, anumang pause ito, pansamantalang pagtigil, is a blessing in disguise. Para doon, nire-redirect ka doon sa kung ano talaga yung para sa'yo na mas better na paparating. Celebration. Wow, may mga dito. Merong mga paghihirap, pagsubok na malalagpasan mo, Taurus, Virgo, Capricorn, So, nakikita ko dito, magiging victorious ka. Ano man itong mga dinadanas mo, mga setbacks, delays na yan, sabi ko nga, blessing in disguise yan. Darating at darating yung yung magandang mga bagay, yung mga magagandang blessings na yan sa'yo. Kailangan mo lang maging patient while you are waiting for doon sa moment na yun. Kasi darating at darating ka doon. Right now, siguro all you need to do is to surrender.
isurrender mo itong mga bagay. You have no control over this sa tingin ko. Kasi hanged man yan. Isurrender mo yan. Kasi may darating na blessing sa iyo. Ayan o. Mag-fade itong mga paghihirap, difficulties. Matatapos yan. Magkakaroon ka ng light at the end of the tunnel. Kaya kung ito yung period sa iyo ng parang feeling mo, ay walang kasiguraduhan, unsure ka, wala kang nakikitang wala kang vision. So kung ano yung mga next na pwedeng mangyari, have faith lang and isurrender mo lang itong moment na ito, earth signs, kasi may blessings na paparating sa iyo. No, magkakaroon ng light at the end of the tunnel. Yun yung sinasabi dito. Ibig sabihin, yun na yung end ng hardships, yun na yung end ng mga struggles mo. The timing is right to make a long-term plans for a joyful future. Have faith that things are going to turn out beautifully. Ayan na nga, kung sabi ko nga, kung may mga difficulties, setbacks, delays, kaya mo yan. I-surrender mo yan. You have no control over that. Have faith lang. Kasi darating at darating dito, ayan, have faith that things are going to turn out beautifully. Magiging maganda pa rin yung outcome mo dito. So, you need not worry. Kasi nga wala tayong control dito sa present mo, right now. No? Pero ang maganda rito, sinasabi rito na may light at the end of the tunnel. Ibig sabihin, matatapos at matatapos din tong mga setbacks na to, itong mga delay na to, hassle na yan, at yan ay darating sa'yo yung mga blessings na talagang nakalaan para sa'yo. 10 of action, you're working too hard. The angels are asking you to find a healthy balance between your career and your personal life. Yan na nga. Maaring magiging very busy kayo in the future. So, kakailanganin ninyo balansihin. So, kailangan wag masyadong patayin yung sarili. No, alam natin, importante yung pagtatrabaho. Pero balanse rin. Baka kasi masyado ka na nagiging workaholic and nawawala na yung balance. Ayan, you should manage. You should find a healthy balance between your career and your personal life. Oo. Masyado ka nagiging busy, tapos yung personal life mo, yung family mo, o yung ibang bagay na mahalaga rin sa buhay mo, pwedeng yun naman yung na-neglect mo. So, ang na-advise lang naman sa'yo dito in the future, no? Pwede kasing darating ka dyan sa panahon na ganyan, na masyado kang, magiging workaholic. Ayan, may mga time dito na ma-overwhelm ka sa mga ginagawa mo, sa trabaho, o kung ano man ito. Maging willing ka daw to ask help from others, para lang ma-lighten yung load mo. Okay, nakikita ko rito may mga mabibigat na situation na darating. At huwag kang magatubili na kapag kailangan mo ng help, mapagaan yung load mo, yung dinadala mong yan. No? Do not hesitate to ask help from others para lang daw ma-lighten itong load mo. Okay? Kasi may mga time talaga na hindi natin, na kailangan natin ng helping hand. No? Sabihin na natin, yun man tayo Superman, Superwoman lagi. Okay? Ayan, so that you can take better care of yourself. Kasi nga, na-overwork ka na dito. Yun yung sinasabi. Straining to make others happy can be harmful to your health. Mapatrabaho man itong tinutukoy na to, earth signs, or hindi, masyado mong pinupush yung sarili mo to the limits. No, masyado mong sinaasagad yung sarili mo. Sabi doon, harmful to your health daw. O yan na nga, baka masyado kang workaholic dyan in the future. So, learn to maintain a healthy balance between nga yung pagiging workaholic and then yung personal life mo. Para wala kang mag-neglect, no? Halimbawa, hindi mo ma-neglect yung loved ones mo, hindi mo rin ma-neglect yung health mo. Importante pa rin yun. Hindi lang laging datong ang importante. Ace of Emotion, this shard of is announcing that a wonderful, wow!
New emotional experience is coming into your life. Wow, nakikita ko there is something exciting na darating sa buhay mo in the future or near future. Yan o. Ace of Cups ito. May blessing or bagong relationship. You may meet someone. Ayan, may makikilala ka na magpapatibok ng puso mo, dear. At kung meron ka mang person, no, para sa mga single, may makikilala kayo na magpapa-inlove sa inyo. At kung ikaw naman ay taken na may asawa, may jowa, na your current relationship will experience a reawakening. Ibig sabihin, manunumbalik yung spark. Manunumbalik yung spark sa inyo ng asawa mo, ng jowa mo, kung taken ka na, kung may asawa ka na. Pero kung single ka, yun na nga, kung halimbawa may past person ka, pwedeng ganun. Pwedeng ito ay magkakaroon uli ng spark sa inyo ng past person mo, or kung walang-wala ka pa talagang person, pwedeng may darating na person sa buhay mo na magpapatibok ng puso mo. Kung ano man itong darating na to, relationship man ito or anything, this is something na magbibigay sa iyo ng excitement. Ibig sabihin, magiging happy and exciting yung mga susunod na eksena sa buhay mo rito. Kung ano man itong darating sa iyo. Ayan o. It is also possible that your intuitive abilities will be greatly increased by your open heart. So, stay open kasi merong mga paparating sa iyong makakapagpa-happy, makakapagpanumbalik ng excitement, makakapagpanumbalik ng kulay sa buhay mo. Kung naging dull man yung buhay mo ngayon, so in the future or near future yan, magkakaroon uli ng buhay yung black and white mong mundo. Earth signs. Next card mo is Guardian of Action. It's time for you to step up and be the leader. Okay, meron ditong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so nakikita ko dito, Aquarius, no? Merong Aquarius at saka, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. At saka Taurus, yan. Pwedeng merong Taurus dito. Okay, alam mo kung may darating man person sa'yo, pwedeng fire sign. Yun yung masasabi ko. Kasi strong energy ng fire sign yung napipick up ko. Either, fire sign. Or kapareho mong Taurus, no? Yan yung nakikita ko paparating na nakikita ko rin dito parang promotion. Pwede ka magkaroon ng leadership role o promotion na yan, no? So, pwedeng iba sa inyo, aangat kayo pagdating sa career, no? Magle-level up, pwedeng ma-promote. Nakikita ko dito, parang kailangan mong maging confident, maging bold sa gusto mong mga ma-achieve. Kumbaga, ikaw yung mag-i-initiate. Nakikita ko rin dito na dapat kailangan mo i-handle yung situation, kailangan na magkaroon ka ng believe sa sarili mong kakayahan kasi totoo namang kaya mo yan, no? Ikaw ay may sapat na kakayahan para dito sa role na ito, kaya sa tingin ko magsha-shine ka dito. Ayan, no? Huwag kang magatubili na mag-step up and be the leader. Hindi para maging magpabibo, kundi kasi talagang sa tingin ko, nararapat sa iyo itong role na to na babagay sa iyo. Fit ka dyan sa role na yan. At nakikita ko na confident ka, dapat alam mo sa tingin ko may knowledge ka dyan eh. No? So, huwag kang mahiya. Ipakita mo kung ano yung nalalaman mo tungkol dito. No? Kung kailangan mong i-share, kung kailangan mo i-prove na ikaw ay experience pagdating diyan sa bagay na yan, may nalalaman ka. Kumbaga may ibubuga ka diyan. Ayan ito na yung moment mo to shine pagkakataon mo na Taurus, Virgo, Capricorn, na hindi magpakita ang gilas, kundi talagang ipakita mo kung ano talaga yung nalalaman mo, ano yung talent mo.
yung specialty mo, dito ka magsha-shine. So, nakikita ko dito. Mag-ano ka eh, aangat ka dun sa iba kasi lilitaw yung katangian mo, yung galing mo eh, na meron ka. No? Ito. So, maging confident ka dito. Ito na yung moment mo to shine, to step up, to move into the light. Ayan. This card is an opportunity na ipakita mo kung ano talagang meron ka. At nakikita ko mag-i-stand out ka dito. Kung ano mang event yan, ano man itong paparating sa'yo in the near future, or kung kailan man in the future, no? May sapat ka na karisma na mapapahanga mo yung mga tao mo, mga tao sa paligid mo, maniniwala sa'yo, i-admire ka nila. Hindi lang yun. There is a big possibility na makaka-inspire ka rin ng iba. Kumbaga parang ikaw yung magsisimula, mabibilib sila sa'yo, matutuwa, and then mai-inspire sila sa'yo. Ayan o, spotlight, sabi ko na eh. Ngayon ko lang nabasa dito sa dulo. Okay, may spotlight. Darating ka sa point na magiging famous ka, matutuwa sila, mabibilib sila sa'yo, mai-inspire sila sa'yo. Okay, pagdating naman dito sa iyong last card, you have embraced those around you. This is a time of great spiritual growth. Wow, so hindi lang ito, hindi lang ito sa career or kung ano man organization to kinabibilangan mo yung spotlight mo. Meron ka rin ditong spiritual growth. Excuse me, napadighay ako. Ayan o, surround yourself with those who love you and share your beliefs. Be willing to accept help from others. You could find comfort in traditional solutions, or your heart may long to try out new ideas. So, nagle-level up ka, hindi lang pagdating sa career mo, pati sa spiritual. So, may mga ka dito, parang may mga bagong paniniwala, no? May mga tutubo sa yung mga bagong paniniwala, parang spiritually ma-awaken ka. Kumbaga, nagle-level up ka rin spiritually. Yun yung kasabay neto ring success mo ng spotlight mo na nagsha-shine ka doon. At nakaka-engganyo ka nga, nakaka-inspire ka, nabibilib sila doon sa talento mo. And at the same time, na-share mo yung mga, parang may mapupulot ka rin ditong mga bagong kaalaman, paniniwala, na parang i-integrate mo na rin sa buhay mo, i-adapt mo, no? Parang may mga ma-acquire kang bagong spiritual beliefs dito. Kaya ka nga nagle-level up eh. Tapos parang ang mga mo dito, makakasalamuha mo, may mga tao na darating sa buhay mo in the future na parang may same kayong mga paniniwala, values, traditions, basta beliefs eh. Parang magiging part ka ng ganyang community, or may mga mamimit kang tao na may elevate nila yung spiritual mo, yung mga paniniwala mo, no? And ikaw ganun din. Parang kayo, may mga same kasi kayo ng same na paniniwala. Tapos ikaw, may mga mapupulot ka pa doon na parang yun yung makakapagbigay sa iyo ng spiritual awakening or spiritual growth. Ayan o. Okay, so eto yung mga nakuha ko na mga paparating sa iyo, yung mga mensahe, mga dapat mong malaman sa ngayon, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Maraming salamat. Take care. God bless.